hello everyone! Before anything else nga pala is binabati ko muna kayo ng Happy New Year po. Ayan. So today guys ay welcome back to my channel, of course. Hilda Chavez Ebi po lamang at andito ako ngayon guys sa Monasterio de Tarlac. Ayan. So today is Sunday at para makapasyal kami dito, makita ang ganda ng pasyalan na ito na isang tourist spot dito guys sa Tarlac City. So ayan, eto guys, umpisahan kong libutin kung anong meron dito dahil first time ko lang din makapunta ngayon dito sa Monasterio de Tarlac at napakaganda nga naman. Ayan, entrance pa lang guys ay eto ang bubungad sa mga turista na katulad ko. Siyempre turista ako dahil first time ko rin pumunta rito ngayon at gandang-ganda ako guys. So ayan, welcome nga. Makikita nyo itong signboard dito, ayan, na talagang nandito ako sa Monasterio de Tarlac. Alam nyo ba guys na dinarayo rin ito ng mga artista, mga iba pang vlogger like me, ayan. At syempre yung mga galing din sa ibang bansa, minsan makikita nyo sila dito. Dahil talagang napakagandang pasyalan ito guys. Ayan, sige, start na ako maglibot-libot at kung ano ba ang pwede ko ditong makita o ma-experience. So, ayan nga, meron na ako ditong nakikitang maraming tao syempre. Ayan, katulad ko rin na namamasyal at ayan, makikita nyo ang view sa paligid. Talagang overview siya guys dahil mataas na bahagi ang lugar na ito. Ayan, at tanaw na tanaw ang ibaba. Makikita nyo ang bulbunduking paligid. Talagang napakaganda. Ang IG siya guys at talagang ipagmamalaki din natin. Pwedeng ipagmalaki guys. Napakaganda ng lugar na ito. Ayan, dire-diretso lang at hindi mo akalain sa itaas ng bundok guys may ganitong pasyalan. Yan, nasa taas ako ngayon at tingnan nyo, nakikita yung ibaba. Napakaganda, talagang marerelax ka, napakatahimik. Ayan, at talagang makikita mo dito yung simbahan. Meron ditong simbahan guys, pupunta namin. Ayan, libot-libot lang muna kami. So ayan, napakaganda talaga. So ayan, para may remembrance, ayan, kukuhanan ko muna ng magandang video ang mga paligid na ito. Ayan, video muna tayo para may remembrance naman sa pagpunta dito. Dahil medyo may kalayuan guys. Talagang paakyat siya. Para ka rin pumunta ng Baguio. Medyo ang dadaanan mo is bulubundukin din na paikot-ikot. Ayan. So, yan, tanaw na ang ibaba. Ayan, marami ng mga turista rito ngayon dahil Sunday nga at alam ko mas dadami pa ngayong Holy Week. Ayan, dahil nga meron ditong simbahan at napakagandang magmuni-muni. Kung gusto mo ng tahimik na pasyalan ay puntahan mo na ito. Puntahin nyo na po itong lugar na ito. Yan, akyat lang kami sandali at para makita kung anong meron pa dito sa bandang taas. So, yan. Ito na po ang napakalaking rebulto. Yan, rebulto po yan ng Jesus Christ na hawig sa ibang bansa. Ito yung local version ng ibang bansa po. So ayan, nandito na ako guys sa tuktok ng malaking rebulto ni Jesus Christ. Ayan.
O, di ba guys, napakaganda overview. Ang dami-daming tao. Yan, pila-pila po ang pagpapapicture dito. So, ayan. Parang abot langit na nandito ka. Ang ganda-ganda guys. Promise. Imagine guys na may ganitong pasyalan dito sa Pilipinas at hindi mo na kailangang pumunta ng ibang bansa dahil maipagmamalaki din po ang sariling atin. Ayan, natatanaw na mga bundok-bundok na parang chocolate hills. Ayan. Parang lang kasi hindi naman sila marami. Ayan. So, ayan, picture-picture muna kami. O, diba? Ang ganda, guys. Pang IG yan. O. Napakalawak, guys, ang matatanaw mo dito. At talagang marirelax ang mata mo, marirelax ang isip mo. Napaka-press ng hangin dahil probinsyang-probinsya nga ang dating. Ayan. O, diba? O, diba guys? Ang ganda. O, see? Kaya, what are you waiting for, guys? Subukan yung pumasyal naman dito sa Tarlac City. Ayan. San Jose. Sa bandang San Jose po ito. San Jose, Tarlac City. Medyo extreme lang ang paakyat. Kasi hindi ganon kaganda ang daan. Pero yung pagbaba po is maganda na. Ayan. So, ayan, akyatin muna natin dito at para makapaghanap ng site kung saan magandang kumain. Siyempre, at nagugutom na rin naman kami. Hanap kami muna ng makakainan dito. Ayan. Tingnan nyo si Lola. Kasama pa, naka-wheelchair. O, diba guys? Park sa bundok. O. Ang ganda-ganda talaga. Wow! Punta na kayo dito guys. Sama nyo yung mga loved ones. Sama nyo yung mga partner, ang inyong mga anak, yung mga nanay, tatay, at napakagandang pasyalan ng buong pamilya. Pwede kayo mag-picnic. Pwede kayong magsimba. Taunin nyo lang guys na Sunday, may mass po dito ng 10 a.m. Hindi ko lang sure kung meron sa hapon. Pero ang alam ko lang is umaga, Sunday, 10 a.m. Tsaka mayroon silang mga schedule din sa mass dito na nakasulat dun sa kanilang labas ng simbahan. Pwede rin namang magtanong. So, ayan, meron din dito guys, mga bilihan ng souvenir items. Ayan, samot-saring mga souvenir items. Meron mga bracelet, rosary, mga santo. Ayan, iba't ibang klaseng santo kung ang hinahanap nyo, meron dito. Meron din kainan, katulad nito, ayan. So, ayan, maghahanap kami ng masarap kainan dito, kung ano ba ang mas magandang kainan dito. So, dito na lang siguro kami. Ayan. Ayan guys, order muna kami at kami gutom na rin naman. Ay, makakain muna kami bago namin ituloy yung aming paglilibot-libot dito.
Ayan, kumakain muna kami at itutuloy na lang namin maya-maya. Yan ang paligid ng kainan. At marami pa po doon sa bandang baba. Maglakad-lakad lamang ay mas marami pang kainan na makikita. Ayan, ganyan ang mga items dito. At ayun nga, kami ay bibili ng bracelet na may rosary. Ayan. At marami namang iba guys. Siyempre kung hindi naman kayo Catholic, meron din namang mga ibang mapagpipilian na pwedeng ninyong bilhin. Gaya ng mga t-shirt, jacket, ayan, mugs, mga wallet, ayan, napakadami ng mga kwintas, may mga earrings, ayan. May mga rep magnet din, ayan, may mga pagkain, may ibang product ng pagkain na nandito. Ayan. At syempre, ang pinaka marami ditong tinitinda is mga santo, ayan. At rosary. Kasi nga, meron ditong simbahan sa tabi ng Catholic Church. Ayan. Ito na lang bibilihin namin bracelet. Napakagandang magpasalubong guys. Mga souvenir yan. At hindi rin naman kamahalan, affordable lang po ang mga price nito at masarap din na bumili. Kaya bibili kami. Ayan. Bili lang kami. Then tuloy-uloy ang kain. Ayan. Dito guys, sarap ng shawarma. Ayan. Sarap na sarap po ako dito sa shawarma ko. O, ayan. Marami pang nag-enjoy po talaga ako sa shawarma. Shout out po dun sa nagtinda. Sarap po ng shawarma ninyo. The best. And then after namin kumain, ayan, libot uli. Ayan, meron pa ditong Belen dahil katatapos lang naman ng Christmas. Ayan pa yung kanilang native Belen na ginawa sa mga scrap materials din yata. Pero ang ganda ng pagkagawa. Ayan. Yan, tuloy-tuloy lang kami at papunta kami dun para magpa-picture ulit. O yan, nandito na kami sa medyo upuan ng mga reyna at magaganda. Ayan, syempre uupo ako kasi yung pipiling reyna at maganda din naman ako. Magpapapicture kami guys. Ayan, upo lang muna ang reyna sa upuan ng mga magaganda. O yan, shout out po sa lahat ng mga magaganda. Ang ganda guys, diba? Tanaw naman ang bundok dito sa bandang side na ito. Ayan. The next is nandito na ang simbahan guys. At itong simbahan na ito guys ay ginagawa pa lang. So, pang ilang simbahan ito? Kasi meron ng dalawa dito na malaking simbahan. Meron pa siyang ginagawang isa. Hindi ko alam kung simbahan pa rin. At talagang patuloy pa rin na dinidevelop. Ang dami pang development na ginagawa nila. So, gaganda pa ng gaganda ang pasyalan na ito. Kasi pinapaganda pa pala nila ng pinapaganda. Ang daming ginagawa dito. Ayan, baba lang kami dito. Dahil ipapabless namin yung mga nabili naming items. Sabi kasi dito daw sa bandang baba, yung mga nagbe-bless. Hindi ko lang sure kung sino ang magbe-bless dito. Kung pari ba o mga alagad ng simbahan. Ngayon, hanapin lang namin yung mga nagbe-bless. Kasi sabi nila kapag daw bumili kami ng items, kung ano mga items ang bibilihin din sa mga tinitinda nila, pwedeng ipa-bless. So, try namin hanapin yung nagbe-bless. Ayan, napakaganda ng music guys. Meron siyang music na maririnig dito kapag naglilibot-libot ka. Mga gospel song. Talagang mabibless ka, parang nababawasan yung pagod mo, yung lungkot mo, yung problema mo. Ayan. O, diba guys, simbahan na naman ito. Ayan. Napakadaming simbahan. Pero wala nang misa, hindi na namin inabutan kasi tanghali na kami nakarating kasi 10 AM yung mass nila pag Sunday. Ayan, pusutin lang namin. Hanapin namin yung nagbe-bless.
Dire-diretso lang kami kasi hindi naman namin nakikita yung nagbe-bless. At wala kaming mapagtanungan. Yung pinagtanungan namin, di rin nila alam. Kaya sige, tuloy lang kami lakad. Yan, naglalakad na yan guys ay yung aking mahal na kapatid. Ayan. O, diba? Siga siya lumakad. O, yan. Diretso lang. Pakahaba nitong pathway nila. Hindi ko alam kung saan to pa papunta. Diretso yata ito sa simbahan din. Ayan, baba lang kami dito guys. Kasi may nakita kaming Christmas tree ng mga parol. Dahil nga, katatapos lang ng Pasko at hindi pa nila naalis to. So, ayan. Punta lang kami sa big Christmas tree ng mga parol. Baka naman nandun yung nagbe-bless sa bandang kabila ng simbahan. Diretso lang. Ayan, pa-picture-picture. Nakakaliw din naman guys kasi ang pagpasok naman dito is walang entrance fee. Walang bayad. Yun lang parking kapag may dala kayong sasakyan, ipapark nyo lang. Yun lang ang may bayad. Pero yung entrance fee wala. Hindi ko lang sure kung kung yung mga magpa-park sa bandang baba, kung may bayad din yun. Kasi kami sa taas kami nag-park. O yan guys, etong mga parol na ito guys is pwede mong sulatan at mag-wish ka kasi halos lahat may sulat. Ayan. O kung sa ibang lugar ay padlock or kandado yung ginagamit nila. Dito naman is parol. Ayan, parol po guys. O, ayan. May mga nakasulat, nag-wish sila. May mga sinusulat sila sa parol. O, ayan. Mababasa dyan kung anong kanilang mga kahilingan sa buhay. So, ang gagawin ko guys, mag-wish na rin ako ng pinakamagandang wish ko sa buhay ko. Dito ko i-wish. Yung pinakagusto kong hingiin o hilingin na gusto kong matupad. At swerte naman dahil meron akong dalang ballpen. Kasi kung wala pala akong ballpen, hindi ako makakapag-wish dito. Hindi ko maisusulat yung aking wini-wish. So, ayan, hahanap din ako ng bakanteng susulatan. Ito na nga, kulay white. Yan, sulat ako guys ha. Siyempre, i-wish ko unang-una yung unang-unang wish na gusto kong matupad this year. Na matagal ko ng wini-wish at baka naman matupad at madinig. Ayan, diretso na naman kami dito. Dahil hindi pa rin namin hahanap yung nagbe-bless nung binili naming items. Ang ganda-ganda guys ng music. Gospel song siya, ang sarap pakinggan. Parang mga male choir na sabay-sabay lang kumakanta. Ayan, dito, puntahan namin dito. Malamang nandito na yung nagbe-bless. Simbahan pa rin siya guys. Kaya lang tahimik na at pwede ka lang pumasok sa loob, magsindi ng kandila, mag-pray, ganun. Madaming tao sa loob guys. Ayan, pasok kami dito kasi merong upuan doon. Baka makaupo kami. Yan. Dito naman guys ay pwede kang magsindi ng kandila at manalangin. Ang gagawin namin, magsisindi kami ng kandila. Total, nandito na rin naman kami. Wala namang masama kung magsisindi kami ng kandila at mananalangin. Yan. Dito sa bahagi na ito guys ay nandito ang sindihan ng mga kandila. At dito ka din bibili
bibili ka, walang tindera guys, ihuhulog mo yung bayad mo. Ayan, ihuhulog kami ng bayad. Tapos kukuha kami ng kandila. Ayan. Walang tindera guys ha, remember. Ayan, hindi na lang namin muna. Siyempre, ilalagay ko yung kandila ko sa pinaka hindi mamamatay kasi mahangin siya, namamatay guys. Ayan, sa medyo baba para hindi mamamatay agad. Ayan, diretso na naman kami dito. Ayan, eto guys is bilihan ng mga pasalubong. Ayan, pasalubong center. Pwede kang umakyat sa taas. Ayan, maraming upuan kung gusto mo na naman kumain. Overview talaga guys, ang ganda oh. Dapat pag pupunta kayo dito, agahan nyo para hindi kayo gabihin sa pagbaba. Tsaka para ma-enjoy nyo libutin. Pwede muna kayo maupo-upo. Talagang ang the best dito guys, syempre pag-picture. O, diba? Ang ganda guys. Napakalayo sa ingay at gulo ng syudad. Kaya kung gusto ninyong ma-relax, halina kayo dito at mamasyal. Next naman ay punta na naman kami dito banda at pupunta namin yung kabila pang simbahan. Ayan, ito yung pinaka mas malaki. Dito yata nagmimisa sa banda naman dito. O yan. Simbahan na naman. Yan, pasok lang kami guys at dahil hindi nga kami nakaabot ng mask, papasok na lang kami at taimtim na lang kami mananalangin. Yan, dasal uli kami dito guys. Siyempre, palaging magdadasal. Sabi nga, the more you pray, the more you bless. Pasok muna kami. Dito nga ang simbahan guys. Ito talaga ang pinagmimisahan dito. Napakalaki pala. Ayan guys, ang laki ng church nila dito. Siyempre wala ng tao. Kami na lang. So, ayan. Nanalangin muna kami. Siyempre, una kong ipananalangin is pasasalamat. Ayan. Hindi ako mananalangin ng humingi para sa akin. Ang papanalangin ko na lang is para sa iba. After namin manalangin, punta naman kami dito sa wishing well.
may wishing well. Guys, ayan, hulog ka lamang dyan ng bari at mag-wish ka. Ayan. Siyempre, naghulog na kami. So, ayan guys, before ako mag-end nga pala, may kukwento lang ako sa inyo sa nangyari nung papunta pa lang kami doon sa Monasterio de Tarlac. So, ayan, habang binabaybay namin ang kalsada, ayun nga guys, na-aksidente si Kuyang rider ng isang delivery, ng food deliver. Isa siyang food delivery guys, na naghahanap buhay lamang dahil dun sa asong tumawid na saktong-sakto na kami ang dumadaan, kami ay nakaiwas at sakto si Kuyang rider ang nasa pool at siya yung sumemplang sa kalsada. Talagang damage na damage yung kanyang mukha. Talagang nakakaawa guys. So ang ginawa namin guys, ayan, bumaba kami lahat at pinuntahan ng kapatid ko. Ayan, nakikita nyo, pinuntahan ng kapatid ko doon sa kabilang side ng kalye at so ayan, at tinulungan nga namin hanggang di namin liwan si Kuyang rider hanggang dumating yung mobile ng pulis at ang ambulance para i-rescue nga si Kuya dahil dadalhin sa doktor. Ayan guys. So yun na nga guys, at pati yung ihahatid na pagkain ni Kuyang rider is tumalsik. Ayan. Pati ang kanyang helmet is tumalsik. Kaya dapat sa mga riders po is unahin po ninyo ang inyong kaligtasan. Kung meron po kayong helmet is ilak talaga ninyo. Ayan, talagang huwag masyadong mabilis ang patakbo dahil katulad nga nito ni Kuya, ayan. At doon naman po sa mga alagang aso, sa mga pusa, ayan, maging ano naman po kayo sana, maging maayos naman kayo sa inyong mga alaga na huwag ninyong pinakapakawalan. Katulad nga nito, tumatawid po sa daan at may nadidisgrasyang tao. Hindi naman po niya gusto na madisgrasya siya. At napaka-thankful po namin dahil kami yung unang nakasalubong dun sa aso at talagang kami ay nakapagpreno agad na iwasan namin. Kaya lang si Kuya talaga ang mabilis ang takbo niya, sumalpok dun sa aso. At hindi namin sure kung nabuhay ba yung aso kasi tumakbo naman pero natamaan po yung aso. So ayan, so hinintay namin na ma-rescue nga siya, makuha ng ambulance at yung mobile ng police at dumating naman na rin. Alam niyo po si Kuya is sumisirit yung dugo niya sa noo. Kaya yung kapatid ko is napuno ng dugo yung kanyang paa, kamay. Ayan, dahil wala namang tumulong, talagang bumaba kami para tulungan si Kuya. Dahil nawalan siya ng malay guys. Nung nilapitan ng kapatid ko, walang malay. Mga ilang minuto nagkamalay siya at pilit siyang bumangon. Hindi nga pinapabangon pero pilit bumangon. So ayan, kawawa talaga si Kuya. Shout out sa iyo kung sino ka man, di ka namin kilala. Sana okay ka. Ayan, so ayan guys. So ayan nga guys, hanggang dito na lang at ingat po lagi tayo.